Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Walter Ozaeta bilang ating natatalagang maging governor ng Batangas. No? At inayahan ko rin po bilang maging mga saksi ang ating National Capital Region, Balay Federal State Governor and President, of course, Dr. Hilda Peralta, at ang Region 4A State Governor and President ng PFP, Maria Eros Henson. Halika na rin dito, meron pala tayong bisita from Region 3. As a witness, dito po tayo. Sa partido at sumunod sa akin. Ako si na tinanggap bilang kasapi na Partido Federal ng Pilipinas ay sumusumpa na itataguyan ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahan ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkakapantay-pantay at pananagutan, pagkakapantay-pantay at panagutang panglipunan, kasarilan, mabisang pagkilos, pangmakabayang federalismo. Susundin ko ang mga alituntunin at patakarang ipinatutupad na mga kinauukulang pamunuan ng partido. Itataguin ko at makikiisa sa mga pagkilos ng partido. Ialay ko ang aking sarili sa masalimuot, ngunit kinakailangan tungkulin para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ito'y aking tinatanggap ng kusang loob at walang pasumali. Kasi ang tawa ako na may kapal. Congratulations and welcome to Partido Federal ng Pilipinas. Kapicture ako sa gitna. Yung mga PFP officers, sana nandito rin sa stage, sa Balay Federal. O mga Balay Federal officers, siyempre kayo ang importante dito. Michael, linawan ko ha. Okay, one more time. Oh, di ba mga kababayan, tingnan nyo naman, di ba? Pero para maintindihan nyo rin lalo ang prinsipyo. At sa kanyang galing, siya rin po ang presidente ng mga gobernador ng Pilipinas. Siya rin po ang chairman ng Union Local Authorities of the Philippines. Napakadami po ng pwede ipakilala kay Governor June Tayo. Ako po ay galing sa Tanawan, Batangas, sa pamumunan kasama natin ngayon, Mayor Mark Halili at Vice Mayor Sam
Lipa, Batangas, Lipa, Batangas. ay hindi ko alam. Matigas yung yata manalita. Lipa, Batangas po. June ang mga ninyo. Kasi no, malilikain na makukulit pa. So, ang ating governor, ang ating tagapagsalita, ang ating uling tagapagsalita ay isa sa nagpapalasakit sa Batangas. At kung meron na isa at nangunguna, nakasama natin sa ating laban, kung mayroong tao na number 1 na sumusuporta, naniniwala, nagtitiwala sa susunod na governor ng Batangas, Governor Walter Masaita, walang iba. Buhay po ang saksi si Governor June Tamayo sapagkat sa probinsya ni Governor Tamayo, libre ang gamot, libre ang gamutan, libre ang edukasyon hanggang sa kuleyo. At yan ang gusto mangyari ni Governor Tamayo dito sa Batangas sa pamumuno ni Governor Walter Masaita. Kaya tayo po ngayon ay magsipagpalakpakan tayo sa pag-welcome sa ating kagalang-galang PNP National President Governor Reynaldo Tamayo Jr. Dito lang po. Parang boxing at tayo ni tinatawag ni Carter. Sa lahat ng mga dito, hindi ko na isa-isahin. Isang napakagandang araw sa ating lahat. Kanina, doon ako kanina sa Cavite. Nandito ang ating Vice Governor, Kari Magapay, naglato na. Alam niyo, kagaling ko ng Cavite, tuloy ako dito. Pangalawang event na ito, may ahabulin ako ng alas 2. Doon rin sa Grand West Side naman. Tapos nilipat ng Diamond Hotel. Babalik ko naman na isa another venue. So napaka-busy natin ngayong araw. Pero sabi nga ni Cap Walter, na ating magiging gobernador ng Batangas, sabi niya, kailangan mo talagang puntahan. Kaya nandito ako ngayon, kaharap kayo, pero gusto ko man, nung papasok ko ng Batangas, para sabi ko, hindi ko na ako tumatakbo ng gobernador dito, bakit nandito yung mga tarpulito ko? Sabi ko, maraming salamat, kaya pala kahit saan ako mapunta kanina, tinatawag yung pangalan ko, kasi kilala na pala ako dahil sa mga tarpulito, na kahit sa kanto, doon na pala lahat. Pero gusto ko mapakilala sa inyo. Aba, siyempre, kailangan ko rin sabihin sa inyo, sino ba yung sa harapan ninyo? Hindi nyo naman ako kilala, taga Mindanao naman ako. At doon sa amin, iba naman doon sa amin. Kaya sabi ko, kailangan malaman ninyo at makilala ninyo kung sino ba talaga yung nag-iendorso sa inyo magiging gobernador dito sa Batangas. Una, sino ba tumatakbo ng konsehal dito? Alam niyo ba noon isa ako software engineer sa isang Japanese firm. Doon nagtatrabaho ako. Pero habang nagtatrabaho ako, nakikita ko yung mga problema sa gobyerno. Sa ibig sabihin, noong panahon na yun, isa rin ako sa mga taong dismayado sa sistema ng gobyerno meron tayo. Pero sabi ko, wala na akong kakayahan pa at hindi na rin nararapat na makipagbanggaan sa gobyerno. Hindi ko na rin kaya umakyat ng mundo, pumunta ng kali, magpaulan, magpainit, para lang maparating yung pagkadismaya natin sa gobyerno. Sabi ko, ang dapat natin gawin, pasukin natin yung gobyerno na yan, at pag napasok natin ang putangin ng gobyerno na yan, sisirain natin yung sistema
Nung tumakbo, umuwi ako sa probinsya, tumakbo akong konsyal. Nung tumakbo akong konsyal, nagsikap dahil sabi ko, kailangan na talagang pasukin ng gobyerno. Sa sobrang pagsisikap, naging number 1 councilor ako sa bayan. Noong 2007. At nung naging konsyal na ako, sabi ko, kailangan ipakita na kahit konsyal, dapat andyan ang sipag at tiyaga. Alam niyo ba, nung konsyal ako, nag-duty ako Monday hanggang Friday? Sino ba naging konsyal dito? Kaya niyo ba mag-duty na Monday hanggang Friday? Kasi ang duty ng konsyal, once a week lang. Pero ako nag-uopisina ako Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang Lunes hanggang Biyernes. 7:30 in the morning, andoon ako sa opisina. Nagtaka ako, pagdating ko sa opisina, walang tao. Yun pala yung mga empleyado ng gobyerno. Alas 8 na akong pumasok. Pagpasok ng mga empleyado, wala na silang problema. Kasi magtitimpla na lang sila ng kape dahil nakainit na ako ng tubig. Sipin mo yan, kung siya pa nag-iinit ng tubig. Pagdating ng mga empleyado, titimpla na lang ng kape dahil may mainit na tubig. Pagdating ng Vice Mayor, titimplahan ko na lang ng kape ang Vice Mayor. Sabi ng Vice Mayor, ang sarap talaga ng kape. Pag si konsihala nagtitimpla. Sabi ko, siyempre. Siyempre naman, ma'am, basta para sa Vice Mayor, masarap talaga yan. So, araw-araw, nag-iinom ng kape, araw-araw. Pagdating ng 4 na buwan, namatay ang Vice Mayor. Nung namatay ang Vice Mayor, ako na ngayon ang Vice Mayor. Sabi ko, sipag at tiyaga na lang talaga. Kaya sabi ko sa Mayor, hindi dahil sa iyo, Mayor, hindi ako magiging number 1 councilor at kung hindi ako magiging number 1, hindi ako magiging Vice Mayor. Sana naman, pagbigyan mo ako makaganting man lang sa tulong mo sa akin. Sabi niya, sa anong pamamaraan? Sabi ko, Mayor naman, kahit lang po, tagtimpla lang ng kape ko, okay na sa akin. Hindi pumayag ang Mayor, kaya hindi kagad ako naging Mayor. Pero last time na ng Mayor, kaya tumakbo ako ng Mayor. Alam niyo ba, nung naging Mayor ako sa